At nagbabalik po ang inyo pong Mata ng Agila Prime Time at mapalad po tayo dahil makakasama ho natin walang iba kundi si Senator Robin Hood Padilla. Senator, magandang gabi ho sa inyo. How are you? Magandang gabi po. Parang kiniklabutan pa rin ako pag senator talaga. Totoo naman, sir. Mas maganda yung bad boy pa rin. Kumusta po? At I understand, mag-iisang taon na ho kayo bilang mambabatas. I understand kayo ho ay totally busy ho sa mataas sa kapuluan ng Kongreso. Ano ba ho talagang mga panukalang batas na kailangan ho ng urgency ho na para ho sa ating taong bayan? Sa akin po talaga, muna ho, masaya po ako sa pag-iisang taong ko talaga. Kasi hindi po tayo nag-aksaya ng oras. At yung mga kasama na po ang nagsasabi doon na masipag po tayo. Kaya mga mahal kong kababayan, pinakita po natin talaga. Tayo po ang pinakamaaga, tayo po ang pinakahuling umaalis. Yung ating po mga panukala, katulad po nung talagang gusto po nating sa katuparan, ay yung ating pong saligang batas. Yeah. Yung po Amyenda. talaga ang kailangan natin. Kasi ang ating pong konstitusyon ay 36 years old na. Alam niyo po, ang konstitusyon dapat yan nagbabago, tumatakbo yan, sumasabay sa ikot ng panahon. Kapag masyado po natin yung sinamba, medyo may kakulungan po. Kawawa ang mga bagong henerasyon. Yun po talaga ang tinutulak natin. At Senator, nasaan ho ba tayo pag pinag-uusapan po ang pag-amyenda or talagang pagpapalito ng ating po saligang batas? Ito po ay nagkaroon ng napakagandang balita doon po sa malaking kapulungan, doon po sa House. Yes. Pero pagdating po nito sa mataas na kapulungan, sa amin po, medyo lilima lang po kami na pabor po dito. Pero hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa dahil meron naman po tayong 5 taon pa na pwede po nating makumbinsi yung ating po mga kasama doon na hindi po ito isang bagay na mapapabor ang mga politiko. Kasi maganda naman po ang punto ng ating mga mahal na senador sapagkat yung kanila, ang Senado, yan ang check and balance para hindi maabuso yung kapangyarihan na hawak ng mga mambabatas. Kaya naintindihan po natin sila. Pero siyempre, kailangan din po nilang maintindihan na lahat ng solusyon sa problema natin may kinalaman sa sweldo, trabaho, kapital, lahat yan nakasalalay po sa pagbabago ng konstitusyon. At bilang kayo po ang pinuno at committee chairman po ng pagbabago na ating pong ng saligang batas, meron ho ba kayong timeline kung kailan ho ba talaga ho maisakatuparan itong pagpapalito na ating saligang Ito batas? po sana po ang ating pong mga minimithi na magkaroon po tayo ng plebisito. Itong barangay election, makasabay po tayo. Pero mukhang malungkot na po ito sapagkat ito pong ating committee report hindi naman po napirmahan ng maraming senador. Kasi ang committee report po kapag hindi napirmahan, hindi mo madadala sa floor, hindi nyo mapagdidebatihan. Kaya po inaasahan po natin, may 2025 naman na election, baka po sa next year, ma-file ko po uli at maliwanagan na po sila. Naliliwanagan naman po sila. Kaya lang siyempre, andyan po yung takot na ayaw nung ating mga senador na maabuso. Yung kanila po kasing parang meron pang yung flashback nung panahon na dati. Yeah. Opo, kaya po kasi yan po ang kanilang pinagmamalaki lagi. Ang 1987 Constitution, ginawa yan dahil tayo biktima ng martial law. Sana po yung pag-iisip na yan ay mabura na sapagkat ang ating pong Pangulo ay anak nung ating dati, senior. So, ibig sabihin, siguro napatawad na. Kung may kasalanan man sila, napatawad na. Kung walang kasalanan, presidente na siya. Siguro dapat kalimutan na natin yun. Siguro makapag-move on na po tayo. Sa akin po kasi, pagka nabago natin o naamendahan natin ang 1987 Constitution, ibig sabihin, naka-move on na ang mga Pilipino. Ito po ba ay nakalinya po ba yung federalismo ho? Yung gusto ho ninyo isulong ho? Opo. Yung po kasing federalismo, parang binabago na natin. Ang gusto po natin ngayon sana, amendahan pa lang. Para po masunod yung Constitutional Assembly. Kasi ang gusto po ng malaking kapulungan, Constitutional Convention. Ayaw naman po natin yon sapagkat napakalaking gastos po nun. Kaya ang gusto natin, con-as lang, para amenda lang. Kasi ganun po, piecemeal lang. Yung mga konting provision lang, ganun. Pagka sinulong na po natin ng federalism, constitutional, na po yun, convention, magastos po yun. Opo. Matagalan Pero po yun. ano po yun, target po natin yun. Kasi
Meron pa naman pong 5 taon eh. Ang akin po kasi, unti-untiin natin, wag natin biglain kasi wala din naman pera ang ating gobyerno para magsagawa tayo ng konkon. Okay. Isa pa ho dito ay ang paggamit ng Pilipino bilang wika sa mga dokumento. Ayan po, alam nyo, nung kailan lamang po, nagkaroon kami ng pinapasa namin yung hijab, yung ano po, ng mga kapatid po nating Muslim, ano. Ginagamit ko Tagalog. Sanay sila sa English. Hindi kami magkaintindihan sa floor. ilang beses nag-suspend ang session kasi hindi kami magkatugma. Kasi yun po ang ini-example ko. Na lagi kong sinasabi na ang una nating dapat na tinitingnan ay yung mga kababayan natin, yung 80%. Hindi ko naman po sinasabi no, na hindi nakakaintindi ng English yan. Kung hindi, masyadong malalim ang mga English kapag may usapin ng legalidad. Mas maganda po sana na mas maintindihan ng mga kababayan natin ang mga deliberasyon, hindi lamang sa Senado, hindi lamang sa malaking kapulungan, kundi sa lahat ng ahensya ng gobyerno para yung mga kababayan po natin naiintindihan nilang mabuti. Alam niyo po, nung ako po'y nangulungan, halos lahat po dyan sa loob ng bilibid. Halos lahat po ito, sir, ha? Hindi nila naiintindihan yung sentensya nila dahil masyadong magaling yung English. Malalim. Malalim po. Kaya po pinakikiusapan po natin na sana maging batas po ito. Okay. Sa mga panukalang nabanggit ho ninyo, nakalista kasi ho dito, marami ho to, no? Apo. Pero ano ho yung pinakamalapit na hong maipasa at ano po itong pinakamalapit ho sa ating mga kababayan na masabi ho nila na itong inaantay namin kay Senator Robin Padilla? Opo. Ang magandang balita po dyan, meron po tayong panukala, yung Rice Tarification Law. Nagka-file po tayo dyan na sana ay rebisahin. Ano? Pero ang magandang balita lang po ito, mag-e-expire na po ito. 5 taon lang po ito eh. Kaya mahal kong mga kababayan, magandang balita po ito para sa mga magsasaka. Ito po kasi alam ninyo, sir, kung meron pong hirap ngayon, yaan po yung mga kababayan nating magsasaka. Sa usapin po ng maglulupa at mangingisda. Pareho po yan. Kasi pareho po sa panahon ngayon na tayo po ay pinasok na ng, hindi ko po alam ano, bakit tayo agricultural country, pero tayo po ay punong-puno na ng importasyon. Ito po sana ang pagka nagwakas po itong rice tarification, maisulong po itong anti-smuggling na ito po ay ito po, lahat po ng senador nakasuporta dito. Sana po ito maisulong. Kasi talaga pong ang number 1 nating lahat na kailangan prioridad, pagkain. Yes. Bago ang lahat, pagkain. Katunayan po, Senator, narinig ko ang inyong pong tinig kanina dahil kayo po ay punong-puno na, ika nga. At ang sinabi ho ninyo ay patawan ng capital punishment. Ito pong mga nasa likod ng smuggling. Opo. Bakit yung po ang inyong pong gustong isulong ho? Ano lang po yan kasi sir, alam niyo po, parang mula po nung kami nag-resume, parang na-overdose po ako kasi lahat po ng hearing namin, ang sumasabit, yung mga bayani natin. Una, yung pagpatay doon sa gobernador, ang mga gun for hire, dating sundalo. Yung 6.5 billion na sabit sa droga, yung shabu, mga pulis. Eto naman, 30 billion a year ang nawawala sa ating mga magsasaka. Ang sabit, Bureau of Customs. Parang napakasakit po sa isang taga-gobyerno. Ngayon, dati po kasi rebelde tayo. Ngayon, taga-gobyerno na tayo. Napakasakit isipin na kung sino dapat ang nagpapatupad ng batas. Sila po ang unang lumalabag. Kaya po sana maintindihan ng ating mga kababayan na hindi po ito magaan. Treason nito eh. Na merong nanumpa ka. Na poproteksyonan mo, unang-una, sino ang mahina nating mga kababayan? Ang naapektuhan dito po, sino bang naapektuhan sa droga? Magsasaka ang naapektuhan sa smuggling. Doon sa gun for hire, ang mga namatay doon, karamihan po doon, humihingi lang ng ayuda. Kaya po parang ako, sabi ko nga po kanina, humihingi ako ng pasensya doon sa mga tao. Dahil sabi nila parang na-high blood ka. Actually, malamig pa po ulo ko noon. Totoo lang. Si Boy Bigote, ano pa doon? Malamig pa ulo noon. Pero nakita ho namin ang inyo pong parang ika nga sa sa pelikula punong-puno na hong salot. At ito ho ba'y maisusulong talaga ho sa Kongreso
Marami na hong mga senador ang nagtutulak ko na mabigyan ho na talaga ng parusang kamatayan. Pero yan po ba? Dahil dito sa ating pong bansa, marami hong pro-life po dito. Opo, totoo po yan. Ako rin po ay pro-life. So, totoo lang po, wala naman pong tao na gusto natin ng may mamatay sa harap natin. Ano? Kasi lahat naman ng tao pwedeng humingi ng patawad. Opo. Kaya lang, meron po tayo talagang mga hindi na natin maintindihan kung saan kumukuha ng lakas ng loob at kapsmuks. Yeah. Kapal lang mukha po talaga eh. Kasi parang sa akin po, meron kang tsapa. Ikaw ay tinitingala namin, sinesweldohan ka namin. Tapos ganito gagawin mo sa amin. Parang naman, napakasakit naman. Napakasakit naman. Yung sa akin naman po, parang kung ito ang magiging sandigan natin upang magbigay ng katinuan doon sa mga nanumpa sa paharap ng Panginoon Diyos at sa harap ng bayan para sila'y yumapak sa tamang landas, bakit hindi po natin gawin? Okay. Senator, pinag-uusapan po ngayon sa social media yung inyo pong ginawang pagsusuklay ng inyong bigote. At kitang-kita po yun ating po mga netizen. Anong comment niyo po doon? Ako, alam niyo po, yung una po yan, na nalaman ko, kaagad ko pong tinawagan yung isang senador na sinasabi nilang hindi ko na ginalang. Kaibigan ko pong matalik si Senator Raffy Tulfo. Tinawagan ko po siya, nakataon lang, nag-hearing siya. Ang ginawa ko, pinuntahan ko po siya doon sa hearing, inantay ko po siyang matapos. Pagkatapos, humingi ako ng dispensa. Sabi ko, Boss Raffy, wala akong ibig sabihin nun. Ang akin pong, parang naging kaugilaan ko po kasi habang nag-iisip ako, parang ganito lang naman po yan. Parang wala naman, ganyan lang po. Parang nag-iisip ako ng malalim kasi iniisip ko po yung sinasabi niya, ninanamnam ko. Parang hindi po nagustuhan ng ibang mga tao. Kaya humingi po ako ng dispensa kay Senator Raffy at sa mga tao hindi po nakagusto. Wala naman po akong masamang intensyon nung, kundi suklayin lang naman po siya. Suklayin mo, baby. Wala naman po. Yan po ba ay meron ho bang pakaulugan? Meron ho ba kayong pelikulang gagawin or ano? Opo. Kasi Ayun. nung ako po'y biglang tinawag ng pagkandidato, ako po'y may gagawing pelikula, yung Marcelo del Pilar. Yung atin pong bayani na yun, may bigote po yun. Tama. Ang una pong nag-init dito sa bigote ko ay si Ma'am Sharon. Noong kalagitnaan po nung aming pelikula, sabi na, ahitin mo na yan. Sabi ko, may pelikula akong ginagawa. Sige na, for me. So, inahit ko po. Nabinbin yung Plaridel. Plaridel po kasi ang title nun. Nung ako po yung nagpapahaba na naman, pinakandidato, ayaw naman ni Pangulong Duterte na meron akong bigote. Ngayon naman po, meron na pong pagkakataon, magkakaroon po ng mahabang recess, pwede ko na pong gawin yung pelikula. Kaya po, wala pong ibig sabihin po niya, kundi talagang, yan po si Plaridel. Opo. Yun naman pala. Opo. At anong tugon po ni Senator Raffy? Ay, sabi po niya, saka ko mo intindihin yan. Sabi niya, hindi ko iniintindihan. Sabi niya, kaya ayun po. Opo. Okay. Siguro, panghuli po, Senator, ano po ho ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan na umaasa po dahil po kayo ho ang #1 senator na kanila pong inihalal nung po nakalipas pong eleksyon? Maraming salamat po. Una po, ang patuloy ko pong pagpapasalamat po sa inyo, mga mahal kong kapatid at kababayan. Ano lang po tayo, alam ko pong napakahirap pong maging kalmado. Ako po, hirap na rin maging kalmado, pero tayo po naman sinabihan, pinagbilinan ng ating Panginoon Diyos na tayo po'y manalig lang, manalangin lang, magtiwala po tayo sa Kanya at bibigyan niya po tayo ng mga leader, ng mga pinuno na talaga pong yaan po ang magsusulong ng tunay na pagbabago. Pero siyempre, sabi nga po nila, nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa. Kaya sana po, maghalal po kayo ng mga susunod na leader na naniniwala sa tunay na pagbabago. Yung tunay po, hindi po salitang pagbabago lang. Kailangan may aksyon po tayo. At yung aksyon natin, makapaghalal po kayo sa naniniwala na dapat na nating baguhin o amendahan ang 1987 Constitution.
Maraming salamat po. Well said. With that, Senator Sukran, maraming salamat po Afwan. sa inyo pong panoon dito po sa Mata ng Agila Primetime sa Net25. Thank you, sir. Yes, sir. Salamat po. Salamat po. At yan po ang ating pong nakapiling, walang iba, kundi ating pong numero 1 pong senador, Senator Robin Hood Padilla. Magbabalik pa rin po ang Mata ng Agila Primetime.